Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan po natin sa ngayon ang tinatawag na flood control. So pakinggan natin. At nais ko lang din iklaro sa ating mga kaibigan na sa sitwasyon natin po sa ngayon ay isa lamang ang solusyonan, mawala na po ang lahat ng problema. Bakit ayaw naman ni BBM tutukan? Umikot-ikot siya, tumatalon-talon siya, iniiwasan niya. Ang problema lang naman siya at saka yung kanyang pinsang buo, sila lang po ang kumita dyan, maliban sa mga tauhan nila ng mga contractors. Sila ang pinakamalaki. Ito po, uulitin ko rin presenta dito yung pinakita na binisto ng sila ni Saldico. Kaya yung title ng ating vlog sa ngayon, it's the flood control. It's the flood. Stupid. Kaya yung isang kanta, stupid! Yung baha ay baha. Stupid! Yung kumukuha sa baha ay hindi pa nakikita. Stupid! Yun. Kaistupiduhan talaga. Anong klaseng presidente meron tayo? Bagay, itong presidenteng ito, tinatago niya ang sarili niya, nagtatago, para mapakita niya na hindi siya kumikita. Kaya magandang gabi kay Dario Arellano sa Valenzuela City, bayan ni Win Gatchalian. Ito pang isang si Win Gatchalian. Hindi man lang sila aktibo magporsige sa kung sino talaga nagnakaw. Ang gusto ko lang dito, gusto ng bayan, ilatag na lahat po kahit sino pa yun kakampi o kalaban. Si Cayetano, inakusan nyo. Ilatag nyo na lahat. Diyan sa flood control investigation sa Blue Ribbon, dapat ang lahat magsimula. Para nakikita ng tao. Hindi yung patago na ginagawa ng ombudsman. Hindi alam na babayan kung ano ba talagang ebidensya nilatag laban kay Marcoleta. Hindi alam ng bayan kung paano ebidensya na laban kay Bongbong Marcos, Bongbong Revilla. Hindi alam ng taong bayan kung anong mga ebidensya na nilatag laban kay Jinggoy. Hindi rin alam ng mga tao ako ano ang mga ebidensya laban kay Romualdez Cono, kay Saldico. Wala ba tayong karapatan o sisain yung mga ebidensya ninyo? Paano namin na malalaman kung binibenta nyo ng ebidensya at sinadya nyong kasuhan para ma-acquit, para hindi makulong, at kung matalo ang gobyerno sapagkat tinatago nyong ibang ebidensya na mahalaga? So, bago ang lahat yan, nais ko munang ibigay itong ating kanta. Kilala ang tindi, hindi kayang bayaran ni numan ng kanya. Magandang gabi, Dario Arellano. Kapag may inapi, magandang gabi kay Bombit na kaibigan ko. At magandang gabi rin kay Attorney Topacio. Hindi si Attorney Topacio na si Ferdy. So magandang gabi rin kay Justice Densing. Magandang gabi rin, alam ko si Zuberi lagi nakikinig sa akin sa sila Kason. So magandang gabi rin kay Napa Ingkong Binago dyan sa Sarangani Bay. Magandang gabi sa Coronadal kay Mayor Bing Pabi Raquel. Magandang gabi rin kay Merjan Destresa, kay Dionisio Daniel Dionel Lapador. Magandang gabi kay dating congressman ng South Cotabato na si Peter Miguel, Dr. Peter Miguel. Sino pang iba? Si Rita Mayo, Gobernador, hindi ko alam anong balak nito. Sa aking pamangkin na number 1 board member sa District 3 ng South Cotabato, si Nicole, si anak ni Lindel, board member Lindel, Ratrat Tirador Housing, Ratrat Lindel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Jose Fermin
Gamoya Malesan noong 2016 sa panahon ni Digongyo nagsimula. Wala po yung napulis na yan kay panahon ni Noynoy at kay Gloria yan. Ano ba naman, mag-research ka naman na Jose Fermin, Gabuyaw. Tapos may COVID, walang flood control sa panahon ng COVID. Mag-research ka naman ng maayos. Richard Chan, 54 p.m. Kuwait time. Maopay gabi sa mga kabugto ko, mga waray-waray. Elizabeth Duhan, good evening po, watching from Melbourne, Australia. Magabi ngayon sa Melbourne, Australia. So, mapya, kagawi, lagon sa mga pakat, ago pagari akan doon sa MDN at saka MDS, Maguindaro del Sur, Maguindaro del Norte, LDN, Lara del Norte, LDS, Lara del Sur. Ganda gabi po. Ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama. Richard Tan, Hindi lahat Elizabeth ng Duhan. tahimik ay duwag kapag ang bayan ang pinagkakaitan sa unang humaharap. Totoo sintirador. Nice ko lang idiin na Sir Fermin, si Fermin. Sa panahon ni Digong po, wala masyadong flood control. Ang meron doon ay COVID. Okay? Sa panahon ni Noynoy Aquino naman, pinasuhan ang mga Napoles. Nagkatayo hanggang dulo ang paninindigan. Alright. Okay pa sa alright. Remove. Okay, so ipatutugin muna natin yung ating adhikain para kay Sara Duterte na naniwala ako na siya ang mananalo sa 2028 election. Anyway, may basihan naman yung akong paniniwala ay mga survey. Saka yung ginagawa naman ng kalaban niya, ng Okta Research, ginagamit. Sinabi sa Okta Research, gusto daw 80% ng Pilipino ay gusto ng impeachment. Pero lumabas po sa Pulse Asia Survey, sino nga nagsabi na totoo? Ayun naman sa Pulse Asia Survey ay lumalabas 58% ang pabor kay Sara at kukunti lang nanonood sa impeachment trial. Yan po ang sa survey. So sino sa dalawang survey nagsalita na totoo? Pulse Asia ba o di kaya Okta na ginabayaran nila? Ay, laging Okta na yan. Mataas ang rating ni BBM sa Okta Research, pero dito sa Pulse Asia at SWS, tumba siya. Ano ba kaya ang nangyayari? Ang problema kasi hindi mangyayari yan, hindi nagtutuwid ang presidente dahil marami siyang kakampi na depensa sa kanya kahit mali. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Ang mga diskaya na yan, Jose Fermin, Mga kontraktor panahon pa po ubusin ni Gloria niya. Macapagal Si yan. BBM Sandro I-review mo ikulong naman niya. po ang Si history. Tamba Zaldi ikulong niya. Kapag Para natalo sa sakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yeah! So, in-expect ko po na mananalo pa rin po si Sara sa ngayong kahit anong sira nila. Lalo na sisiraan, lalong lumalago. Ganon ang problema nila. Ito, pakita ko naman, where is BBM? Ito po. Yan ay hindi survey ng Okta Research yan. Survey yan ng Pulse Asia at saka SWS. O, negative 27 siya. Ay, nako. Paano pa kaya ngayon yan? Tapos, anyway, saka natin pag-usapan yung mga tungkol sa ICC. Saka pag-usapan natin, ang theory po natin dito, it's the flood. Ang issue po sa lahat dito sa ating bansa ngayon ay baha. Kung usisain lamang
ng ating mga namamayani sa ating bayan ngayon, tanging bigyan si Lucio ng baha, tapos na po ang laban. Kasi pag sinulbahan pag nakakulong po lahat, ay hindi na sila mahihirapan na sila magnakaw sa susunod na administrasyon. Ganun lamang po. So, sino-sino ba yung mga contractor dito? Lumabas po dito mga contractor na yan. Jose Fermin Gamoya Malesa. Nais ko po makita mo ang talagang nagnakaw dito ay hindi lang kukunti lang Diskaya. Ang papel po ng Diskaya, Jose Fermin Gamoya Malesa, ay ganito po yun. Sila ay kontraktor. Nakausap nila ang mga politiko. Ang pangalan ng mga construction firm ng Diskaya ay ginagamit lamang ng mga politiko at kunwari lang yan na sila contractor pero hindi totoo na sila ang contractor. So, over time, panahon ni Duterte, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nagsimula na sila. So, na-perfect nila yung sistema. Sila ang gamitin ang pangalan nila sa pagbibiding-biding pero hindi sila sumasali sa aktual na pagtatrabaho. Ang kanikanyang politiko po, Jose Fermin Gamoyao Malesa, para malaman mo. Sa bawat probinsya, kalimbawa, ang nangyari po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, pag-usapan natin sa Ilocos Norte, ang daming mga proyekto ni Sandro Marcos na nakapangalan po kay Diskaya. Pero sinong aktual na gumagawa? Mga tauhan naman ni Sandro ang gumagawa. So sila po ang gumagawa ng katotohanan na sinasubstandard o di kaya hindi itatayo. So ang diskarte naman, Diskaya, para makakuha sila ng kontrata ay payag na lang sila. Bibigyan na lamang sila ng royalty. So kaya nga sumabog ngayon sa mukha ng mag-asawang Diskaya ang lahat. Kasi lahat po na binigyan nila ng mga subcon na pinatrabaho na sa lahat ng proyekto na sa pangalan nila na nanalo ay substandard. Lalo na po sa Ilocos Norte. Makita dami-dami doon. Mahigit 100 billion ang lahat na pinasingit ni Sandro Marcos. Yan ang katotohanan. Yan ang may ebidensya. Pero bakit? Kasi kung kinasuna parang gustong ituro ni BBM na ang may kasalanan ng kanyang pinsan. Hindi yung anak-anakan niya. Anak-anakan na ang tawag ko kay Sandro kasi ang mukha ni Sandro Marcos po ay kamukha ni Bong Daza na asawa ni Gloria Diaz na dating Miss Universe. Na si Gloria Diaz po ay nagpakabit din yan sa ibang tao habang asawa niya si Bong Daza. So, walang yan si Gloria Diaz kasi manyak din yung babae nga, nagpapagamit din siya para lamang kumita. Tapos, yan, matapat din sa kanya si Bong Daza, pero hindi ko alam kung pinabuntis ni Bong Daza si Lisa Araneta Marcos o hindi. Kasi ang pwede naman mangyari kasi na nag-donate na lang siya ng kanyang sperm cell at ginamitan na ng IVF, intravenous ang nangyari na fertilization. So, kumuha ng similya kay Bong Daza at inilagay sa tiyan ni Lisa Araneta Marcos. Maaring gano'n nangyari. Pero hindi natin maikaila ng mukha ni Sandro Marcos ay mukha ni Bong Daza. So, gano'n po. Sa lahat ng anak po ni BBM ay wala pong kamukha niya dyan. Alam ni Amy Marcos yan. Ang mukha naman po ng pangalawang anak niya ay kamukha naman po ni Anton Lagdameo. So, hindi natin alam kung ginamit ay IVF o pinabuntis ni Anton Lagdameo muna si Lisa Araneta Marcos. O ginalaw, ibig sabihin ginalaw. Tapos yung pangatlong anak niya, si Vinny, ay kamukha naman ni Martin Romualdez. Hindi ko alam kung pinabuntis muna ni Martin si Lisa o di kaya binigyan ng similya na tinatawag para sa IVF. So, iyan po ang sitwasyon natin. Paano masosolve natin ang problema sa baha kung ang aktor, ang siyang maraming kinita ay siyang iimbestigahan din, ay kamag-anak ng nagpapaimbestiga. At mismo si Presidente, maraming ebidensya na lumitaw na siya mismo sa kanya napunta ang pera.
So what kind of president are you if you would not allow yourself? Dapat nag-resign ka, pinayaan mo kung sino mag-imbestiga. Dapat ipaimbestigahan yan ang pinakamaganda mag-imbestiga po ay yung Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat po, kitang-kita ng mamamayan sa kada hearing ang lahat ng ebidensya. Hindi kagaya ng patago na ebidensya ng ombudsman. Naniniwala na lang tayo kung ano sasabihin ng ombudsman. Totoo ba yan? Si ombudsman rin mo niya, ginagamit ni BBM para kasuhan si Romualdez at ang kasong isasampa ay kulang-kulang ebidensya para manalo si Romualdez. Pakinggan muna natin siguro itong sariwain natin kung anong mga sinabi ni Saldico. Kasi ang alam ko, ang kinasulaban kay Romualdez ay kinuha rin sa mga deklarasyon ni Saldico. Saan ba yan? So. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang South Korea, ang mga utos niya tungkol sa mga Selma insertions Tariman. na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Chrissy Brook. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Okay. Yan Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Oh, ha? Number Kaya 30, nang Tamarind nadiskubre Street. ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Okay. So ngayon, para malaman nyo kung anong sinasabi ni Saldico, ay tingnan natin. Huwag mo akong pigilan Hindi na yan. sa mga insertions. Okay. So dito natin titingnan sa kanyang Ito po, pakita ko lang ang insertion sa nagbinigay kay Sandro Marcos. So ano ngayon po ang mangyayari sa bayan natin kung si Sandro ay hindi kakasuhan at si Tito Franklin lamang, Tito Martin na mga kakasuhan. Ito po, tingnan natin, silipin natin. Ito po yung 2023 na insertion ni Sandro Marcos. 9 billion lahat. Sa 2023 yan. Ang dami niya, no? Oh. Ang total is, may 1 billion pa siya. Multipurpose, construction, multipurpose training and instructional facility. Saan? Nag-project din siya sa Davao. Again, 8 billion ito yung siningit niya. So, let us see now the other one. Ito naman sa 2024 na insertion ni Sandro Marcos, 22 billion lahat. Ayan. Insertion na lahat yan. Sa 2025, ito po.
23 billion. So, makita ninyo dyan na talagang tanggalin na ang flood control sa atin na problema ay makakaangat na tayo, ladies and gentlemen. Ganon po ang katotohanan sa buhay natin. Okay, so pinakita ko ba sa inyo? Hindi ko alam nakita. Kung nakita, ipakita ko lang sandali ulit. Yung mga amount ng project ni Sandro Marcos. Para maipunto ko sa inyo na ang problema lang natin talaga ay ang baha. Ayusin natin ang baha. Ito po yung 2025 na budget ni Sandro Marcos. Insertion. Ngayon, kung si Sandro Marcos ay may ganito, bakit si Jinggoy lang ang kakason, may insertion? Bakit bakit kakason nyo rin si Joel Villanueva, may insertion? Si Senatora Chis Escudero, si Rapi Tolpo, may insertion. Si Risa Ontiveros, may insertion. Lahat sila po may insertion. Walang senador doon, pati si Ping Lacson. Total, hindi naman siya senador noon. So, ito po ang nangyari. Yung iba na may mga insertion ay pinapabayaan na lang. O yan, kay Sandro Marcos. 23 billion. Meron pang iba si Sandro Marcos, ito 2024. 12 billion 648,000. Sandro Marcos yan. Ayan. Kita nyo, yan. At least ang listahan, nakita ninyo, ang listahan katotohanan po yan. Tapos ito naman ang 2023, na insertion niya, 9.6 billion. Yan. So in other words, bakit hanggang ngayon si Sandro na pinakamalaki, sa allocable siya po ang pinakamalaki. Kita natin si Sandro. Grabe itong batang ito. So young and yet so corrupt. Mangyari sa kanya. Saan ba si Sandro? Ito po siya. So, iyan siya. Okay? So, ano kaya na? So, i-remove natin ito. Nawala yung mukha ko. Hindi ko makita mukha ko. Okay. So, hindi nakikita mukha ko.
Okay. So, ikuha natin ito yung iba. Yan, allocables. So, King of allocables natin si Sandro. Paano ay nagiging King of allocables? Ang lahat pa ng allocables niya ay sa report ito ng PCIG. Ito po. Ito po, kung makita nyo malaki, papalakihin ko. Yan, si Sandro Marcos, Ilocos Norte, Region 1. So, nakita nyo ba yan, mga kaibigan? Ayan. Sobrang laki niya, oh. Magkano ang allocable niya? 5,254,000,000. Allocable lang yan. Ibig sabihin mga pumasok na pinapasok niya. Si Ferdinand Martin Romualdez, 4,800,000,000. So, ang mga humabol sa kanila si Ricardo Cruz ng Taguig Patiros. So, ibig sabihin, yung mga proyekto ba dyan ni Cayetano dyan o kay Cayetano o kay Taguig Patiros na congressman? So, yan po ang titingnan natin. So, ngayon, ito naman. Ang problema po sa ngayon, kapalit ng pag-utos na kakasuhan si Romualdez, ay parang tinigil na po ang investigasyon. Pero ito, ang isa sa may gustong itigil ang investigasyon ay itong si Marcos, Sandro Marcos. Oh, tinan mo, bata pa ito, magnanakaw na. Oh. Yan, kita nyo yan? Kaya sa ating bayan, sa totoo lang, ay mabigyan na natin ng solusyon po ang tinatawag na baha ay tapos ng laban. Ito naman, tingnan natin siya. No? Si Sara Duterte po ay hindi naniniwala na magiging totoo itong pag-investigate para kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po ay Membro ng Kamara tulad ng ipinangako ng Pangulo sa katatapos Yan. lamang na State of the Nation Address. Patutsada pa ng pangalawang Pangulo, hindi na umunod dapat nanonood at naniniwala pa ang taong bayan sa mga inihayag ni PBBM sa kanyang SONA dahil isa lang umano itong pagsasayang ng oras ng mga Pilipino. Iginit naman ng pangalawang Pangulo na wala umanong natupad sa anumang ipinangako ng Pangulo. Kunin Tama natin naman, ang tama live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, ano pa yung mga ipinangako ng Pangulo na para kay VP Sara ay hindi natupad? Yes, Alex, ang partikular na tinukoy ni Vice President Sara Duterte na hindi natupad ay ang pangako na 20 pesos na bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon kasi, bagamat meron namang nabibili na 20 pesos na bigas, yan ay sa mga kadiwa stores ng Pangulo lamang. so, yan ha. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Otot mo! Kunwari ka pa. Sakit man sa akin ito, Masakit kunwari ah. ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ito ang highlight ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Umani ito ng palakpakan sa mga bisitang nasa plenaryo ng Kamara. Pumapalakpak ka mga kontraktor ha. Si Vice President Sara Duterte, hindi kumpiyansa sa pahayag na ito ng Pangulo. Giit niya noong 2025, sinabi na ng Pangulo na may mga makukulong kaugnay ng flood control anomaly bago ang Disyembre 25. Pero hindi ito nangyari. Wala. So wag nyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Inihalimbawa ni VP Sara ang 20 pesos na bigas na ipinangako ni PBBM.
Pero hanggang ngayon, sa Kadiwa stores lang ito available. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. Wala rin. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng SONA? Giit ng Vice Presidente, pagsasayang lang sa oras ang panonood ng SONA. Hindi ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary. Dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Mula na maging Vice Presidente, 2 beses lang dumalo si VP Sara sa SONA ni PBBM. Iyan ay noong 2022 at 2023 kung saan buo pa ang kanilang alyansa. At mula 2024 hanggang kahapon, hindi na ito dumalo sa SONA. Nasa Netherlands ngayon si VP Sara para bumisita sa ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, nasa maayos na kondisyon naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan daw sa mga Okay, tanggalin lang natin yan. So, anyway, tingnan naman natin yung hinaing naman ni Marcoleta. Ito tingnan muna natin ang akusasyon ng flood control laban kay Cayetano. Kasi kahit si Cayetano, kakampi ni Sara, imbestigahan nyo rin. Ito naman po kay Cayetano. Sabi ni Ping Lacson, this morning we turned over the office of the Ombudsman for their further evaluation motu proprio investigation. All the documentary and testimonial evidence, official records culled from the government websites while others were supplied by reliable posts. Bakit naman hindi nyo imbestigahan? Bakit i-turn over? Kasi kakampi niya si Erwin Tolpo. Wala silang balak na magkaroon ng flood control investigation. Yes, Taguig daw. The naman is in Taguig City or something else compared to the questionable flood control projects. He and his team earlier documented in Bulacan, the lawmaker. Anyway, yan ang sinasabi sa report ni Lacson. Titingnan naman po natin ang sinabi naman nila ni Marcoleta. Pakinggan natin. Unfair nga eh. Bakit ang sabi ni Marcoleta, Mayo lang sinampa ang kaso laban sa akin. Andyan kagad. Kay Martin Romualdez, Abril pa. Wala pa, hindi pa nagsisimula. Nako naman talaga. Ito si Marcoleta. Jr. sa pangalan ni dating House Speaker, sabing malapit nang makasuhan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Git ni Senator Marcoleta, maraming former speaker, habang nagtataka naman si dating Congressman Mike Defensor kung bakit hawang maliliit na isda lamang kasama nila sa piitan at wala ang mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Detalye sa ulat ni TJ Mendoza. Pinuna ni Senador Rodante Marcoleta ang pahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Yan ay nang mabanggit ng Pangulo na malapit ng mapakasuhan ng dating speaker. Sabi ni Marcoleta, marami naman daw dating speaker. Bakit hindi raw pinangalanan ng Pangulo? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speaker. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Dahil itong pinakamalaking skandalo, ang flood control ayon kay Marcoleta, dapat raw higit sa pahayag ng Pangulo ang inaasahan ng taong bayan. Maging si dating Congressman Mike Defensor may reaksyon sa SONA ni PBBM. Inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon. Ano yung pananagutan? Kasi yung lahat ng krisis, paghirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Patama ni Defensor,
Bakit daw ang kasama nila sa piitan ay ang mga maliliit na isda? Bakit daw wala mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon raw ay ginawa pang ang mga testigo? Hinahanap ng tao nasan si Manny Bunuan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Flaky Pulayba. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin. Mag-iisang Dagdag naman ni Marcoleta, dapat raw tanungin ng ombudsman kung may counter affidavit na ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pang tugon ang kampo ni dating speaker, pero sa pahayag sinabi ng Office of the Ombudsman na may order na raw mula sa kanila na pinasasagot si Romualdez at iba pa sa pamamagitan ng kanilang kontrasalaysay. Merong 15 araw si Romualdez at mga correspondent nito para sagutin ang mga paratang sa kanila bago ihain sa Sandigan Bayan ang kaso. Hindi ko mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga. Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Wala pang pahayag ang ombudsman sa tanong na kung nakapagpasa na ba ng counter affidavit ang dating speaker. Samantala, sinabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na nagpasa na siya ng manifestation sa Senado para payagan siya at si Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Wala pang pahayag ang Senado ukol dito. TJ Mendoza para sa mata ng... Okay. So, ayan po si Marcoleta, sinasabi niya. Ngayon, bisitahin natin si Cayetano. Si Cayetano kasi inakusan din na mayroong flood control projects na anomalya din. Pero ito po, tingnan ninyo. Ito po yung palaking ko lang, ayaw ko lang i-music kasi kuwan ako. Yan po ang gawa ng proyekto ni Marcoleta, ni Cayetano. So, kung pag-uusapan naman sa ebidensya, sabi ni nanindigan si Lacson na may ebidensya doon laban kay Alan Peter Cayetano. Eh di ituloy na natin ang flood control project. Bakit ayaw nyo ituloy ang flood control project sa Blue Ribbon Committee? Yun ang tanong ko. Tapos nagkunwari pa kayo na sila ni Marcoleta sila ni Cayetano ang ayaw na ituloy ang flood control project investigation sa Blue Ribbon. Ito si Tolpo, gumawa naman ng drama, pati si Lacson, dalawa na sila. Si Tolpo dapat nauna ng kasuhan ito kasi tinuro ito ng mga Marines na naghatid ng 8 maleta sa bahay ni Erwin Tolpo sa Green Hill Subdivision. At itinuro pa siya na siya ay sex trafficker. Pakuha ng mga babae sa mga Marines. At para babayaran yung mga ayaw niyang babae, bigyan niya ng tip. Tapos yung isa na gusto niyang tiktikin ay pinapaiwan. Maraming ebidensya ngayon. Nais ko lang sabihin, pati si Tito Soto po ay sinabi ng mga Marines na pinadalhan ng 5 maleta na tagbahigit 50 million bawat maleta. Nandun po sa opisina niya sa katabi ng Baclaran Church, nakakahiya. Katabi pa ng Catholic Church. Ano kaya sasabihin nito mga kapatid dating Muslim? Kung katabi ng moske, pwede ba yan? Mga pagnanakaw, katabi ng moske? Katabi ng madrasa school? Hindi dapat ginagawa yan. So ngayon, the only way, ladies and gentlemen, para mag-improve ang ating bayan, Brad Albert Ingito, tama ba ako sa pagsasabi nga the only way para umasinso ang bayan natin ay ipakulong lahat na nagnakaw sa flood control? Sabi niya, good evening bro, tama ka, selective justice. Batang kurap na pinakain ng anak sa loto, lalo sa magnanakaw, nandoon ang anak. Naku talaga sa mga Bendalo, nandyan din. Tsaka yung protector ng Bendalo na si Rapi Tulfo. Ladies and gentlemen, ang ebidensya nagtuturo si Chis Escudero tumanggap. Kalahating bilyon. Nagtuturo na
sino si Tito Soto tumanggap, si Lacson na ebidensya na sumasakay sa helicopter ni Saldico, may ebidensya rin na tumanggap sila ni Luistro. Tapos prosecutor pa sila laban kay Sara. Tumanggap si Lila de Lima. Tapos prosecutor sila laban kay de Lima. Ang dami na tumanggap na tinuturo, pati si J.J. Suarez, pati si Zia Adyug Alonto, si Congressman Joel Chua. Nagsampa si Joel Chua ng pati si Trillanes. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa ebidensya ng mga Marines, bakit ginagamit ngayon ni ni Remulla ang walong Marines na para kakasuhan si Martin Romualdez? Ganun lamang po kasimple katindi. So talagang si Joel, ang sinasabi, hinatid sa bahay niya ni Engineer Bryce Hernandez. Walang kaso hanggang ngayon dahil lumipat siya. Ulitin ko lang kay Chis, ang naghatid ng pera niya ay si Maynard Ngo na may-ari ng Cherry Mobile. Grabe. Asan na mapunta na itong bayan natin? Panay band-aid solusyon magbibigay ng ayuda. Pinangako niya tapos ang niya sa kanya yon. Pera ng bayan yon, Mr. BBM. Bibigyan mo ng ayuda. Ilan? 2.5 milyon na Pilipino. Grabe. So, ladies and gentlemen, isa lang talaga ang usapin dito. Tapos, ang ibang sinabi niya sa SONA ay, nangako daw na merong paksilika. Ay, nako. Ano pa? So, nangako siya na pero ang impeachment, hindi niya binanggit. Ibig sabihin, hindi mahalaga impeachment sa kanya. Yan na po aking masabi. So, magandang gabi po, bayan ko. Siguro, magandang kakantahin na natin na Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Okay. Ibon bang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Diba? Dapat palitan natin ang ating bayang magiliw o lupang hinirang. Last line, ang pumatay ng dahil sa'yo. Dapat ganun ang ating lyrics. So, magandang gabi po bayan. Just wait for my other vlog. Kasunod, i-vlog natin si Digong Duterte. Lalabas ba kaya? Talaga bang lalabas na? Kasi pinag-usap-usapan. Ngayon, may isang desisyon ang ICC sa ibang tao na inakusan at pinalaya ng trial chamber. Ang rason, wala palang ebidensya ang prosecutor matapos makonfirma ang akusasyon. Abangan nyo yan. In 5 minutes, I'll be there.